good morning po. So, today is December 29, last Monday of the month, and next month po will be another year and another month. So, yung naatasan po sa akin is eto pong text na to, and later on we will continue kung bakit ito yung message na or text na. So, in Matthew 22 verse 7, it says here, the king became furious. He sent out his army to destroy the murderers and burnt their city. So for today po, December 30, yung atin pong pamagat po ng ating devotion for today is the end or the end of the temple. So ito po yung picture na ni Titus Flavius Vespasianus. So ito po siya. Commonly known as Titus. He was a Roman emperor in 79 to 81 AD, and he is a military commander. So, eto po. When Titus Flavius Vespasianus was born on December 30 in 39 AD, no one suspected that he would one day fulfill prophecies of Jesus. Titus' father, Vespasian, achieved fame as a leader of the Roman legions in Britain in 43 AD. Because of his father's achievements, Titus was educated first in the palace of Emperor Claudius. So doon po siya naunang nakapag-aral doon sa palasyo ni Claudius in 427 AD. And then after po noon, kay Nero on 428 AD. And he became best friends dun po sa anak ni Claudius na si Britannicus, becoming best friends with Claudius, the son of Britannicus. When Nero later poisoned Britannicus, Titus was present and drank some of the poisoned drink, becoming critically ill himself. Having narrowly survived the Roman court, Titus served with distinction in Roman army in Germany and Britain. Back in Rome in 66 AD and part of Nero's entourage, Vespasian committed the outrage of falling asleep in front of the emperor. He was dismissed from Nero's court for being boorish and retreated to a small town to wait for the inevitable death sentence for offending the emperor. So, yun po yung naging ano niya. However, the Vespasian great surprise and relief, a revolt broke out in Judea, and he was made a commander of Roman legions in Palestine, sent to crush the revolt. In a very unusual move, Titus was put in command of one of his father's 3 legions. Not only was Titus too young for such responsibility, but it was unprecedented for a son to command a legion in his father's army. The next is Titus played a prominent role in the Roman conquest of Galilee. Then in 68 AD, Nero committed with his secretary assistants because Titus had proven be an able diplomat. His father sent him to Rome and pay his respect to Galba, the new emperor, but more important to ascertain his family's standing with the new regime. However, the crime Titus had reached the Corinth. He received news of Galba's assassination. He then openly advocated that his father take the throne himself. Titus returned to Judea and began to drum up support in Judea, Egypt, and Syria for his father's bid for the throne. Galba was succeeded by Otho and then Vitellius in quick succession
But on July 1, 69 AD, Vespasian or Titus was proclaimed the emperor by the Roman legions in Egypt, and soon after that by the legions in Syria and Judea. Titus replaced his father as a supreme commander of the Roman legions in Judea, with virtually with virtually the whole country subdued except in Jerusalem. Titus advanced there with his troops, arriving just prior to the feast of Passover in 70 AD with the latest siege equipment. In spite of the advancing Roman armies, historian jo- Josephus reported that 1.1 million Jews crowded into the city for the feast. However, all the Christians in Jerusalem heeding the word of Jesus recorded in Luke chapter 21, verse 20 to 21, fled the city and went to the city of Pelia on the other side of the Jordan River. Titus had 60,000 soldiers. The Jews had only 25,000 fighters within the city, but they were divided into factions that fought with one another. Nagkaroon po sila ng factions, not sila mismo yung nag-away-away. The great masses of people caught in the siege were helpless pawns. And dun sa city po, ito nga, within the city is starvation reigned. So nagkaroon po ng taggutom, and even one mother even ate her own child. No, even po yung anak niya ay yung kinain ng nanay sa sobrang gutom. Once the program from house to house, Titus intended to spare the temple, but a soldier threw a firebrand to it, and the whole edifice was soon in flames. Titus hurried to the temple, shouting to his troops to extinguish the fire, but no one listened. The temple burned to the ground, leaving only smoldering ruins. The Roman soldiers then sacrificed to their gods in the holy place. When the conquest was complete, the walls of the city were leveled. All this happened just as Jesus had predicted 37 years earlier. So a foreign army came and surrounded Jerusalem in Luke 21:20, then burned it, that can be found in Matthew 22 verse 7, and completely destroyed the temple in Matthew chapter 24 verse 2. 429 AD, Titus was succeeded his father as emperor in 79, but died 2 years later, and he was immediately defied. So, haba pong tinitignan ko po kung ano po yung ano pa ni Flavius. Kumbaga po si Flavius, isa siyang napaka ano po niya, no. He served as German and Britain distinguished in naging ano po siya, naging great po siya sa mga uh, as uh, as a human being. So may mga notable achievements din siya na kung saan he led the Roman forces in capturing and destroying the Second Temple. He became the Roman emperor, and at the same time, yung legacy niya, he is a respected leader, wherein he was remembered for fairness, mercy, and efficiency. So yun po yung ano niya. This will be our reflection for today. Jesus thought that the reason God would destroy Jerusalem was that the Jews killed their Messiah. So makikita po to sa Matthew 21 verse 33, and then chapter 22 verse 7. Do you believe that? Why or why not? So ito po yung question sa atin po for today. Bago po siguro po kayo mag-share, ako po, nung tignan ko po itong
ah, marahil po this nung tinignan ko po, it's about po yung sa parable ng wicked tenants, no? They are entrusted dun sa mga binigay sa kanila, and makikita natin na that this parable described that Jesus parable of the wicked tenants, emphasizing our spiritual responsibility and judgment. So makikita po natin, no, it's about Jesus spoke dun sa mga Jewish leader, and ini-emphasize dito ni Jesus yung responsibilidad ng mga nila para maging din po sa ating spiritual guidance. And also, yung text ng Matthew po na ito is somehow na connected din po siya sa dun sa makikita natin dun sa pag ano ko po is dun sa Isaiah chapter 5 verse 1 to 7, which is Jesus reference Isaiah's song of the vineyard, symbolizing God's relationship with Israel. So, kung makikita po natin, no, this passage is not only about assigning blame, but emphasize our spiritual responsibility, judgment, and redemption. And it's also a consideration of our, ano po, yung ano natin, siguro po kung titingnan natin yung text, medyo malawak po siya. And kung titingnan natin, kung hindi natin alam yung historical context niya and theological perspective, kaya kailangan po siguro dito sa text na to is yung mga bagay na kailangan, kumbaga po, when we study the, ano po, ito, kailangan yung malalim na malalim na pag-aaral. So kung dito po, yung ako po, personally, kung sila ba ay uh, kung nga pinapatay ba yung Messiah, somehow that time na si Jesus ay yun nga po kinondemn ng mga hindi niya deserve, yun po, na tayo mismo din talaga, kahit hindi tayo part dun sa moment na yun, somehow sa panahon natin, minsan pinapagwalang bahala natin yung Messiah or Savior na dumating para sa atin, para save tayo dun sa mga kasalanan po natin. Yun nga, yun lang po, and to God be the glory po. Thank you po. Po yung pwedeng mag-share at magdagdag or mag-ano po regarding po sa atin pong message for today or devotion. Amen. Maraming maraming salamat po, Jack, Zona, Salamat po. for that very enlightening sharing po ng ating pong leading ng ating devotion this morning. I'm sure marami po sa atin. Ako po personally ay some of the things ngayon ko lang po din nalaman. I don't know about you, if maybe those who know our church history or yung history po natin very well. Pero yun nga po, yung mga ganito mong mga kaalaman ay nakakadagdag po talaga kung papaano natin na mauunawaan, masigit na mauunawaan yung history, yung ating church history. So, at ito po ay merong mga bagay-bagay na nais pong ipahayag sa atin ng ating Panginoon at
i-reveal sa atin na maaari po tayong nating mai-relate sa atin pong pangkasalukuyan na pamumuhay o kalagayan. So, sige po, meron po naman tayong time. We have 10 minutes to share. At andito po yung ating reflection. So, kung meron po tayong mga nais idagdag or kung meron po tayong nais i-share, bahagi, atin pong reflection dito po sa ating devotion. You are welcome to unmute yourselves and just speak up po. At tayo po ay I believe we are blessed sa ano pa man pong mga sharings na kung nais po tayong gamitin ng banal na espiritu ng ating Panginoon na maging daluyan ng pagpapala ng mga salita na atin pong ibabahagi. So, anyone? Sige po. Anyone can just unmute and share. Or kung meron po tayong reflections. Sige po, Pastor. Thank you po. Ito pong reflection po natin. Ang sabi po, Jesus taught that the reason God will destroy Jerusalem or would destroy Jerusalem was the Jews killed their Messiah. What do you believe that? Why? And why not? Hindi po inisip po ni Jesus na ito ang magiging dahilan. Para sa akin po hindi ito inisip ni Jesus na maging dahilan upang wasakin ang Jerusalem. Malinaw po ng sinabi po ng banal na kasulatan that Father and Jesus was one. So it means, kung ating pong titignan, Jesus prophesied that the Jerusalem temple will be destroyed. And Jesus himself was being God used in our Father in heaven, that he will prophesy that the temple will be destroyed. Secondly, inamit po ng Diyos ang Roman soldiers o mga sundalong Romano upang maganap yun at mangyari. At hindi lang yung ng rason bakit namatay ang ating Panginoon Kristo. Kung hindi alam po natin ang kadahilanan bakit namatay ang ating Panginoong Hesus, napako sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya upang ialay ang kanyang buhay. Dahil ang mga saserdote at mga eskriba sa loob ng Jerusalem Temple ay ang batas o ang law ni Moses ang kanilang sinusunod. It is not the word of God himself, but the Mosaic law ang kanilang madalas na sinusunod. Kaya nga maraming outcast sa loob ng Jerusalem. Marami silang tinatanggihan. Why? Because
they follow what Moses, because they do believe that Moses, at ito naman ay ating nababasa, na sa pamamagitan ni Moses ay nakipagkita ang Diyos sa kanya, kaya nagbago ang kanyang anyo. Doon sila nakapag-focus not on the word of God Himself, not through Jesus Christ, what Jesus Christ is teaching, what Jesus Christ taught and live by example. Kaya ang hanga po, maraming mga relihiyosong tao na maraming natutuwis ang kanilang paniniwala patungkol sa kaugalian ng tao, sa kaugalian ng Diyos, sa batas ng tao, kesa doon sa mismong sa salita ng Panginoon. Kaya God would destroy Jerusalem. Kung tinignan yung Jerusalem, no, He will not destroy the Jerusalem. But God prophesied that it will happen because of their sins, because of yung kanilang maling naging kaugalian sa loob ng Jerusalem, sa loob ng templo, sa loob ng syudad ng Israel. Kaya huwag na lang pong nalungkot ang ating Panginoong Hesus, sapagkat noong pa lamang na papasok pa lang siya doon sa templo ay iba na ang ginagawa ng tao. So that is a reason why Jesus said, hindi na dito sasamba ang mga tao, kung hindi sasamba sila sa Espiritu sa katotohanan. Maraming mga taong pumupunta doon ba sa Jerusalem Temple not for praying only, not being focusing to God, but focusing on the tradition na alam po natin at nababasa natin na sila ay nandoon sa templo, bumibili, nagpapalit ng mga ng pera sa mga hayop, na hindi sila nananalangin ayon sa ating Panginoon Hesus. Kaya nga pong si Claudius at ang isa pang karakter natin ngayon, pinaka-main character is he was being used by God, by Titus Flavius. But never God destroyed the Jerusalem. Hindi inisip po o hindi ginawa ng Diyos para wasakin. Doon po tayo nagkakaroon po ng kasi kanina pong umaga sa Pilipinas, accidentally that I joined sa sa Daybreak International, and this is the one that Pastor Paul said that Jesus taught that the reason God would destroy Jerusalem, He will never, but He want to change the people, what they are, kung ano ang kanilang nais. At hindi rin po ang yung naging dahilan kaya namatay ang ating tagapagligtas, kundi namatay po ang ating Panginoon Kristo upang puwagin ang paniniwalang pagkakamali o yung the traditions inside of the Israel or the Jerusalem temple. So I do not believe that Jesus taught that. I do not believe that God will destroy the Jerusalem. But He predict
He prophesied. Yes. Yun lamang po. Salamat. Thank you, Pastor Rory. Mute ka, ate. Nakamute pala ako. Wait lang. Sige po, meron pa po ba? Meron pa po bang mga nais mag-share o mag-reflect po dito sa ating pong devotion? Ayan, Sister Magdagdag lang po ako. Flora. Okay, sige po. Okay Yes po. po. Thank you. Kaya naman po namatay si Jesus kasi po for the fulfillment po na sa Matthew 1:21 that Mary will give birth to a son. He will call his name Jesus to save his people from their sins po. So namatay po si Jesus not for any other reason but to pay the penalty of our sins po. At yun po yung promise nung nagkasala na po kasi si Adan at saka si Eva, God promised a savior. So kung hindi po mangyayari na mamatay si Jesus sa cross, wala po kasing salvation. Hindi po matutupad po yon. So, maaring ginamit lang po, hindi po, talagang ginamit po yon ng Diyos para yung mga tao po noon, para ipako nila ang ating Panginoon para magkaroon po tayo ng salvation. Pero tama nga po yung sabi ni Pastor Rory na hindi naman po intention ng Lord para i-destroy ang Jerusalem po. Yun lang po ang gusto ko pong idagdag. Salamat po. Sige po, meron pa po bang ibang nais magdagdag din? Mag-share ng reflection? Siguro pwede pa tayo ng isa na lang po para po yung oras natin for the prayer time. Meron pa po ba? Pwede pa pong humabol. Siguro we have 2 minutes. Ayun. Sister Sige po, Jeanette. Pastor. Gusto ko Go lang ahead, makita Pastor Jeneline. yung based doon po sa ating verse sa reflection. So sa Matthew kasi po doon nakasulat po kumbaga yung sa 37. Ay sorry po. Sorry po. Nakasulat po kasi doon na yung ayan po sa verse sa chapter 21 then sa verse 33 kung titingnan po natin sa parable yung na-mention po kanina that there was a certain landowner who planted a vineyard and set a hedge around it, dug a wine press in it and built a tower and leased it to vinedresser and went into far country. Kumbaga nakita ko po dito sa story for the whole chapter po na kung saan ay yung mga sinisend po nilang kumbaga kagaya po kay Jesus, sinend po si Jesus to save the world. Pero yung ginawa po ng maraming mga taong tawag dito, nag-aantay po ng Messiah pero po pagdating ng Messiah, they rejected it at ang iba naman po ay kumbaga parang hindi po nire-respect. Kaya dito po sa nakita po natin sa verse 22, verse 7 na dahil po doon but when the king heard about it,
he was furious and he sent out his armies to destroy those murderers and burn up their city. So dito ko ba nakikita na kumbaga kung kulang po talaga tayo sa tawag dito, pang-unawa sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya yun ang sinasabi sa Hosea, if my people are if they are lack of knowledge, so they will ruin, kumbaga masisira po talaga. Kaya napakaganda po talaga itong mensahe na pampagising po sa atin sa panahon ngayon na kung saan yung kailangan po talaga yung i-understand po to application every word of God, because the word of God, that is life, and even the purpose of Jesus Christ, why God sent it to the world in order to save. Pero hanggat hindi po talaga maunawaan ang reason and purpose po neto, ay yan ang nagiging dahilan na talagang kumbaga ruin po talaga, at magpapadala po talaga ang ating Panginoon ang mga bagay-bagay in order to destroy and those who did respect, hallelujah, our Creator. Yun lang po kasi ang nakikita ko dito, based po dito sa sa story na napakinggan po natin. Sorry po kasi ang ingay na. So yan po. Yan lang po, Sister Finet, yung ma-share ko po ngayon, yung naunawaan ko po sa story, at the same time based po sa Word of God na dito po na ni-reflect po natin. Kaya ako po ay naniwala po ako na kapag tayo po talaga hindi po tayo totally na sumusunod at totally na mag-observe sa pinapagawa ng Panginoon, we are all affected sa mga bagay-bagay at sa mga mangyayari, mga troubles or mga bagay na dito sa mundo. Yan lamang po. Thank you po. Salamat po sa mga sharing at sa mga reflection. So sa mga kapatid, panahon na po ng atin pong prayer time, prayer blast. So let us prepare our hearts and spirits po to come before our God and lift up to Him all our prayer petitions, believing in faith na ang ating Panginoon ay tunay na He is able. He is able, He is very much capable, and He is very much willing to grant our requests according po sa kanyang kalooban. Kung sa tingin po niya ay talagang ito po ay makakabuti, siyang magiging mas pinakamabuti para po sa atin, ay hindi po niya ito ipagkakait sa mga humihiling at nananalangin sa kanya. Okay, so unahin na po natin yung ating mga kapatid na mayroong karamdaman. Ang atin pong declaration for healing upon those who are sick, hindi lamang sa physical, kundi sa iba't ibang aspeto pa ng ating buhay. Kasama na rin po tayo doon dahil tayo din sa araw-araw ay marami po tayong mga hinaharap, marami tayong nararanasan na kung minsan ay nakakapagdulot sa atin ng kung hindi man physical na karamdaman ay mayroon tayong mga nagiging mga emosyonal, psychological, pati mga spiritual na mga battles natin, mga troubles, and we come to God to ask for restoration, maybe forgiveness if there's anything that we have done that is against His will, and then to make us whole again. We come to Him broken in spirit sometimes, and
We believe that He is the only one who can restore us by the power of His Holy Spirit. So, ayan po ang ating mga kapatid na nasa ating prayer list. And kung meron po tayong alam na nangangailangan ng prayers for healing, isama na din po natin sila sa ating panalangin. So, sige po mga kapatid, and of course, kasama na po din yung Thanksgiving para po sa mga pinagaling na ng ating Panginoon sa anumang kaparaanan, sa anumang aspeto o area ng kanilang mga buhay. So sige po, for 1 minute, inihilingan ko po ang bawat isa na tayo po ay mag-open ng ating microphones, mag-unmute po tayo at sabay-sabay po tayong manalangin sa prayers for healing. For 1 minute po. Ngayon na po. Hallelujah. Yes, Lord, Father God. We acknowledge, O God. You are able and you are willing, O God, to deliver us from all our unrighteousness. You are able to forgive us from all our sins. You are able to heal us, Panginoon, for all kinds of illness sa anumang klaseng aspeto ng aming. At salamat, O God, because ang pangako mo will never fail us. Never forsake us. Kapag lumalapit kami, oh Lord, kapag kami ay nananalangin sa inyo, kay kami ay inyong pinapakinggan. At kapag may mga kahilingan po kami, Lord, ang mga ito ay inyong tumutugon, O God, sang-ayon, Lord, sa inyong na alam mo, O God, kung ano yung pinakamabuti at pinakamainam para sa aming lahat. So para sa mga kapatid namin, Lord, na nasa aming prayer list, tuloy, O God, Lord, ang aming kahilingan, Lord. Open your heavens upon each one of them and let your healing power flow and enable that healing, Panginoon, Lord, to manifest, Panginoon, in their lives, O God. Thank you, Lord, sa mga pinagaling mo na, Panginoon, Lord. Tuloy, Panginoon, Lord, ang aming paniniwala, ang aming pagtitiwala, O God, Lord, na yung pamamaraan mo ng pagpapagaling sa Panginoon sa iba't ibang karamdaman, Lord, ay iyon po talaga, Panginoon, ang tunay na kagalingan. Salamat, Lord, na gumagamit ka din, O God, ng ibang mga kaparaanan, Panginoon, like yung mga doktor, mga gamot, mga treatments, O God, at iba pang mga paraan, O God. Salamat, Lord, na ang lahat ng ito, Lord, you are providing for us. You are our Jehovah Jireh, Panginoon. You are our provider. Hindi mo po ipagkakait, Lord, ang anuman mula sa inyong mga anak, O God. Dahil alam niyo po, Panginoon, paano po kami, kung paano niyo po aayusin ang aming mga buhay. Dahil ikaw ang lumikha sa amin, aming Panginoon. Salamat, Lord. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. 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 Okay, sige po. For the pillars of society, atin pong ipanalangin ang bawat pamilya. At syempre po, kasama po yan lagi sa ating panalangin. Our respective families. We believe that God has placed us in our respective families for a very good reason. So, yun po ay ating ipanalangin na talagang makita po natin ano po ba yung role natin, ano ba yung purpose ni Lord na inilagay tayo sa ating mga pamilya at hindi sa ibang pamilya. Diba? So meron po siyang purpose. Kung hindi pa po natin nadidiscover yon, then let's ask the Holy Spirit to reveal that to us. Okay? So sige po, Pastor Rory, go ahead po. Salamat po sa opportunity. Totoo po yun. Ipanalangin po natin yung Padre de Pamilya na yung pagmamahal niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, na kung saan ay hindi ito mawawalan
Panalangin din natin yung mga nanay, sapagkat ang mga nanay ay ang mga nanay ang nagsisimbolo ng ilaw o pagbibigay ng katatagan sa loob din ng pamilya, ang mga anak. Alam po ninyo mga kapatid, ito yung napaka-importante na panalanginan para sa pamilya at maging focus po tayo. Yung relationship talaga ng bawat isa na maging sentro ang Diyos sa kanilang puso't isipan. Hindi sa trabaho, hindi sa anumang bagay dito sa mundong ito, kung hindi ay maging sentro si Kristo. Hindi maging sentro yung kakulangan, hindi maging sentro yung kamalian, hindi maging sentro ang paghihiwalay o pagiging divorce. Sapagkat ang Diyos ang Diyos ay ang kanyang kahilingan ay maging matatag ang pamilya, maging maayos ang pamilya. Sapagkat sa pamagitan po nito, maraming broken family nangyayari because of the misunderstanding, misconceptions, misbelief. There's a lot na nagkakaroon po ng pangyayari sa loob po ng tahanan. And please, always, when God is putting me today, let us pray for the father and mother and all yung nakatugtong doon, mga lolo't lola, mga tita, tiya, mga magkakapatid. Panalangin po natin sapagkat may mga bagay na nangyayaring ginagawa ng kaaway upang ma-destroy, mawasak ang pamilya. Dahil umaabot na ang tao ay sumasagat na sa kanilang pangunawa at pagpapasensya. Lalo na ho sa mag-asawa, lalo na ho sa mag-ama, mag-ina, o sa magkakapatid. God wants us to destroy the work of the enemy inside of the family, especially our brothers and sisters who have relationship to Jesus. Thank you po. Amen, amen. So, in that note po, ngayon tayo po ay mag-unmute mga kapatid at tayo po ay sama-sama at sabay-sabay na lumapit sa ating Panginoon. Itaas natin ang pillars of society na ito, ang basic unit of society na ito, ang family. So ngayon na po, for 1 minute mga kapatid, tayo pong lahat sama-sama at sabay-sabay. Hallelujah. Yes, Lord, Father God. Kinikilala ka namin, Panginoon, Lord. You are the head, Panginoon, of every family. Ikaw, Panginoon, Lord, nagtatag, O God, at nag-create, O God, ng pamilya, mula pa sa simula. Mga ama ng tahanan, Lord, patuloy na pinatas namin sa inyong bawat pamilya. Mga kinabibilangan namin sa pamilya, O God, and all the family in general. At bawat mga anak, lugar ng mundo. The head of the family na sila po yung itinalagang mo, God. Sa kanilang pamilya. Yan niyo po sila o katatagan. Yan po sila Panginoon. Tibay ng kanilang puso at strength sa mula sa inyo. Kayo, Panginoon, ang patuloy na magbigay o God, Lord, ng pag-asa sa kanila. Pagtitiwala sa inyo, O God.
Gusto rin po, Ano man, Panginoon, O Pray God, for ang Hindi them, kanilang mga nila Lord. pinagdadaanan, maayos O God. makaaranan Tulungan niyo po dahil sa sila, O kanilang God. mga Ang pangako niyo, O kaibigan, God. buhay, magiging Father, Hindi mundo. niyo po sila especially iiwanan. Pastor sa mga Hindi niyo po prevention, sila Father. pababayaan. Lord, Fix the well, Tulungan niyo po future. sila, Because, Panginoon, oh sa God, kanila starts pong in you the are the pagganap Minsan ng ang tao, kanilang gusto nilang tungkulin bilang mga malay-malay. ama. kahit po, Panginoon, sa Tahanan. relasyon ng mag-asawa. Lord, ganun Lord, din ang we mga ina, O God. Oh, Father, They po, will be God, Sila na divorced, they ilaw will ng be divorced tahanan. the from annulment. Kami, pastors Panginoon, who kabilang po are ako doon. Yeah, we having ask for dual Hinihiling namin, O God, responsibilities. ay patuloy, Panginoon, na kaya pangunguna mo was sa yes, aming Lord mga God. buhay, O Banal na Being Espiritu. parents and kaya ko po pastor at the Dahil same kung time. ikaw ay sumasa amin, Destroy It's a the lot work of of the tunay nga, O enemy. God, responsibility. na Pray that they will Thank have ano you, namin Destroy the kami, work of the Panginoon, devil ay to nasa inside tamang the cope direksyon. family, with your especially help. Tulungan mo your kami, O sons God, na and sumunod daughters. sa iyo, for O God. blessing her, oh Watch God. Tulungan mo over kami, them, O God, na Lord, Give them makinig, the that they will kind, Panginoon, sa inyo, a continue O God. heart to that be a first Kung ano blessing. po yung inyo And so pong they when they can first continue to met, instruction sa do the work amin, they when have sa they bawat entrusted first them. love pagkilos, each sa other. bawat pagganap Thank you, ng aming Heavenly Father, tungkulin bilang mga for ina listening ng to our Give tahanan, them, prayers. Lord God, This is my all sa the bawat name. mga desisyon, sa mga plano, Jesus' Panginoon, name. kung papaano namin bubuuin, Panginoon, at bibigkisin ng inyong pag-ibig, O God, Lord, ang mga pamilya fight na with the ito na families ipinagkatiwala niyo po sa amin. to the Lord, father we and pray mother of children. for the pastors, O God, na mga ina din, O In God. Jesus' Patuloy na kalakasan, Lord, ang ibigay niyo po sa kanila. Pagtsatsaga at pagtitiwala sa inyo, Panginoon Lord. Lalong higit, O God, sa kanila pong kaugnayan sa inyo na ito, O God, ang siyang makita at maipamuhay at maging ehemplo, Panginoon, sa kanilang pamilya, lalo sa mga anak, O God, at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nakasakaalin-sabay, Panginoon, ng kanilang pagganap, O God, ng kanilang sinumpaang tungkulin bilang inyong manggagawa, Panginoon. Tuloy, Panginoon, na yung pag-asa at kalakasan ng pagkaloob niyo po sa mga ina ng tahanan ito ng mga pastor, Panginoon, mga pastor din. Lord, ang mga anak, Panginoon, patuloy, Lord, na hubugin mo, O God, sa tamang paaral, sa tamang mga pagrespeto din sa mga magulang, O God. At tulungan mo, Panginoon, ang mga anak, Lord, na magpatuloy din, O God, na lumakad, Lord, sa liwanag ng inyong mga salita. Na sang-ayon, Panginoon, sa mga itinuturo sa kanila ng kanilang mga magulang. Salamat, Panginoon, Lord. Alam namin, ikaw pa rin ang may hawak ng lahat. At alam namin, Lord, that everything will all work together for the good, Panginoon, of those who love you and of those whom you have called for your purpose. And we give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Next, ang atin pong panalangin para sa church and ministries. Patuloy yung atin pong mga itaas natin sa Panginoon, ang mga manggagawa ng ating iglesia, ang mga pastor, ang mga diakonesa, yung mga leaders ng iglesia, ang mga council, yung mga lay leaders, at yung mga bahagi ng bawat iba't ibang mga committee, mga ministries, mga miyembro, bawat miyembro ng Iglesia ng Diyos. At ganun din yung mga gawain. Ang youth camp, yung Ignite, authorized Ignite Youth Camp, na I believe ngayon po yata yung kanilang last day, culminating day, December 30. So ipanalangin po natin na tunay na ang bawat umattend po doon ay makakaranas ng makapangyarihang pagkilos ng banal na espiritu, at yun ay dadalhin nila at mananatili sila sa buhay na nakita nila at naimulat sa kanila, na i-reveal sa kanila kung ano man yung mga spiritual encounters nila with the Holy Spirit. Dito po sa gawain na ito, yun ay mananatili at yun ang maghuhubog sa kanila sa isang buhay na mayroong Kristo, at ito ay kanilang ibabahagi
sa kanilang mga kaibigan, sa mga kabataan na katulad nila, at gagamitin sila ng Panginoon sa isang yung mabunga na pamamaraan. At ganun din po yung darating na Aldersgate Conference sa darating na itong susunod na weekend. Sama din po natin yan sa prayers, at syempre yung PLS sa katapusan po ng January. At wait lang po, at tingnan po natin ang ating mga chat. Ayan. Okay, sige po. So sige po, at kung meron pa pong ibang mga bagay na ini-impress ng Holy Spirit sa atin pong mga isip, sa ating mga puso, na atin pong nais pong ipanalangin as the Holy Spirit leads us po, then isama na din po natin yan sa ating mga panalangin. At for 1 minute, sige po, tayo po'y mag-unmute ulit at tayo po'y sama-sama dito po sa ating prayer blast for the church and the ministries. Ngayon na po. Hallelujah. Yes, Lord, Father God. Lord, kanina pa kami Amang Diyos na makapangyarihan. sa kundi kayo, O God, Panginoon namin, Lalong nilalapit po, alam Panginoon po, ng namin, hindi bawat niyo po kami mga bibiguin, O God, sa amin pong kagawa. kahilingan sa panalangin. Dahil kayo, Sa Panginoon, Diyos ang ay Diyos na tumutukod, O God, mataas sa na ayon sa pagdating inyo po ang pong mga kalooban, O banal na Espiritu, O God, as you lead us now, mga how to panutuya. pray, Panginoon, for the church and the Mapalakasin mo ministries. kanilang Lord, kalooban. tinatas namin sa inyo, Lord, ang lahat ng inyong mga manggagawa, O God, ang mga pastor, ang mga diakonesa, ang mga leaders ng iglesia, Panginoon, Lord, mula sa pinakamataas sa kanya, yung mga obispo, O God, all the way down, O God, Lord, sa bawat miyembro ng iglesia ng Diyos. Lahat kami, Panginoon, meron kami, Panginoon, Dalangin namin, O Diyos, natatanging katungkulan and role, O God, to play. At tulungan mo kami, Panginoon, na mabigkis, Panginoon, sa iisang pag-ibig sa inyo, Panginoon, aming Diyos na pinaglilingkuran. Ganun din ang pagmamahal, O God, sa inyong iglesia, Panginoon, na inyo pong iniwan at ipinagkatiwala po sa bawat isa sa inyong mga gaganap ngayon yung Lord, patuloy namin yung Father's Day sa January. gawain, O God, ang youth camp, O God, yung authorized youth ignite camp, O God. Sa pagtatapos nito sa araw nito, O God, ipatuloy, O God, na dadalhin ng mga kabataan, O God, na naging bahagi nito ay ang isang buhay na binago mo, O Holy Spirit, isang buhay na mananatili sa inyo, Jesus, isang buhay, O God, na magiging mabunga, Panginoon, at ito ay kanila din pong ibabahagi sa iba na yung kanilang mga testimonies of encounters and breakthroughs, Panginoon, na naranasan nila sa youth camp na ito ay magsisilbing inspirasyon sa kanila, magsisilbing yung mag-aalab sa kanilang mga puso, Panginoon, upang higit na mas maraming mga kaibigan nila at kakilala nila ang madala nila sa inyong paanan, O God, for your glory, Lord. Ganon din yung mga darating na gawain ng Aldersgate at ang PLS, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord, ihanda mo ang puso at isipan at buhay ng bawat isa. We pray for provisions, Lord, para sa mga mag-a-attend, O God, na yung kanila pong mga financial, Panginoon, Lord, ay ipagkatiwala sa inyo, O God. And all those who are going to be part of this, Panginoon, yung mga coordinators, mga magdadala ng inyong mensahe, Ama, pati yung mga venue, O God, Lord, dinadalangin namin, dinideklara namin, O God, ang makapal na presensya ng banal na Espiritu na maghahari, Panginoon, sa mga lugar na ito, sa buong panahon, Panginoon, ng gawain, para sa inyo, Panginoon, for your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sunod po natin yung panalangin para sa mga bansa,
prayers for the nations, okay, and the government. So patuloy po yung ating panalangin, intercession on behalf of all of the nations, lalo na yung mga bansang mayroon pa rin pong mga nangyayaring mga conflicts, ang Israel, ang Palestine, ang Lebanon, ang Iran, ang Yemen, at kahit po sa ibang mga lugar, katulad ng Africa, mayroon po mga civil war na nangyayari doon, mga lugar na meron pang mga nararanasang mga natural calamities, mga earthquakes, mga typhoons, floodings, mga iba't ibang mga economic crisis. So napakarami po. At syempre yung Ukraine and Russia, ang ating bansang Pilipinas, at yung sigalot with China as well sa territorial waters ng Pilipinas. So mga kapatid, talaga pong yung atin pong tungkulin or yung role na ginagampanan natin bilang tinawag ng Panginoon as prayer intercessors po ay talagang mas higit now more than ever. Pag-igtingin natin yung power ng prayer, i-exercise natin, i-demonstrate natin, and i-deklara natin na yung kapangyarihan ng panalangin. We can never underestimate the power of prayer because we know na namumove natin ang kamay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga makapangyarihan, mga spiritual warfare and spiritual prayers natin as we pray according to the Holy Spirit's leading. And then we touch the heart of God. We intercede on behalf of tayo po yung inatasan na sabi nga ng Panginoon, di ba, kung meron lang siyang makikitang, di ba, kahit na maliit na grupo man lang na tunay, taos sa puso at talagang nagtitiwala, buong pananampalataya na nananalangin at on behalf of others, of what's happening around us, talagang ito ay hindi niya pinalalampas at according to His perfect will, according to His perfect way, and according to His perfect time, ay tutugunin niyang ating mga panalangin sang-ayon sa alam niyang pinakamabuti na kanyang pagtugon. So mga kapatid, let us exercise that authority that God has given us through our Lord Savior Jesus Christ, and as we pray in the power of the Holy Spirit. So ngayon po, ang atin pong prayers for the nations and governments, mga leaders ng mga gobyerno, ng mga bansa, sama po natin yan sa ating panalangin. For 1 minute, sige po, tayo pong lahat, sama-sama at sabay-sabay. Ngayon na po. Hallelujah. Yes, Lord, Panginoon, salamat, Lord, for the authority that you have given to us through our Lord and Savior Jesus Christ, who said that we can also do the things that He has done, and even more, Panginoon, even more. Kaya nga, Panginoon, narito kami, Lord, and we want to exercise the authority vested upon us, Panginoon, to declare, O God, yung peace mo sa nations. Walang namin, O God, ang kapayapaan mo, Panginoon, ay ito pa rin, O God, ang maghahari in the end. Dahil yun po ang ipinakaw. Salamat, O God. That is something that we can look forward na meron kang solusyon sa lahat, Panginoon, ang nangyayari sa aming kapaligiran.
for we And that confess kung and loloobin mo, O God, even to ang the mga name of kaguluhan, ang mga gera, Jesus, ang mga and conflicts na ito, authorities Lord, in the ay United magkakaroon ng States and katapusan. And but you have your reasons, O God. And kung minsan hindi man namin may they maintindihan, know Lord, but we just have to you are trust God you, O God. You know what you are doing. in And their your plans, Panginoon, Lord, are always to prosper us. Father, for Give us hope just in the lift up future our and prayers never to before you, harm Lord. us. Yun po ang pangako mo, Panginoon. Um, Lord, we pray, O God, for all those that have been Prayer for the affected, O God, by the especially wars, those who the are innocent working victims, at O this God, time. Just natural lift up the loved calamities, ones. Lord. Father, Patuloy, you O know God, very binibigyan well namin ang inyo pong we pray presensya, ang inyo pong especially protection, for ang peace. We provisions pray niyo, O God. also Alam mo for kung ano yung mga pangangailangan namin. comfort. Lord, we We also pray pray for for the leaders of the nations, O God, for and let them wisdom, know O God, for leading of your Holy heaven Spirit. abandoned them, that Raise up nothing more Christian leaders, this or time send may Christian people, oh God, godly people to surround them, Lord, and influence their decision makings, oh God, Lord. Na ito, oh God, ay para sa ikabubuti ng mas nakakarapat. We pray against, we come against forms of corruption. We come against forms of greediness, oh God. We come against any form of grabbing yung mga territorial waters, yung mga territories, oh God, boundaries, Lord. At tulungan mo, Panginoon, ang inyong mga anak, O God, na tunay, Panginoon, na lumalakad sa liwanag, O God, ng inyong mga salita. Kayo lamang, Panginoon, ang pasusunod. Maraming salamat, Lord. We give you all praise, glory, and honor. In Jesus' name. Amen. Yes, Lord. Amen and amen. Amen, amen. So maraming salamat po, Panginoon. As we close this prayer time, we just declare, oh God, the powerful blood of Jesus to seal every prayer that has been uttered. And by the power of your Holy Spirit, we say yes and amen, oh God, sa mga panalangin na ito. Dahil alam namin, oh God, Lord, you have already sent your holy angels to gather all our prayers, Panginoon, and to deliver them to you, O God, Lord. At alam namin even now, O God, as we close this prayer time, Panginoon, Lord, ay kumikilos ka na, Panginoon, at you are already working at answering every prayer that has been uttered here na sang-ayon, O God, sa inyo pong kalooban, O God. And maraming salamat as we wait, O God. Help us to be patient. Help us to continue to trust you, O God. At alam namin in your perfect time and way, O God, ay mararanasan namin at tatanggapin namin, O God, ang mga kasagutan sa aming mga panalangin. And so, Lord, we give you all the praise and we thank you in advance for answering our prayers. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So, di po, para po bago po tayo mag-closing prayer, ayan, meron po tayong birthday celebrant. Andito pa ba si Deaconess Zona? Andiyan po. Ayan. So, happy birthday, Ja! Thank you po. Hindi po sure kung kailan po. I know it was 27 po ba or 28? 27 po. Ayun, yan. Kasi alam ko para sabay kayo ni Ni Ate Sister Gina po. Babes. Yan. Tsaka po ni Ate Babe. 27 din si Sister Babes at saka si Deaconess Gina yata. 27 Opo. din ba si tatlo pala kayo nag-birthday ng 27. Okay, praise God. So at least andito po kayo and allow us po to declare our prayers for you, to bless you with our declarations and prayers. Sige mga kapatid, tayo po ay mag-open ng ating mga cameras po. Mas maganda kung tayo po ay nakikita ni
ni Jack Zona habang atin pong siyang ipinapanalangin. And tayo po ay mag-unmute. Tayo pong lahat, let us blast the heavens with blessings for Deaconess Zona for her birthday. I-bless po natin ang kanyang buhay. So sige po, as a gesture, lay our hands on the screen at andyan po siya. At tayo po lahat ngayon, sabay-sabay, sama-sama. Let us pray para kay Deaconess Zona. Hallelujah, hallelujah. Have a sweet future, my Father. Lord, So, we just Praying Just for our thank lift you, up Lord. We are children, full of all the bless her, gratitude, burdens in help our her, Panginoon, Lord, lives. for the give her life of strength, Miss Lord, Zona. na kayo ang Panginoon, ang her ginagawa mo presence ito in her life, na Lord. tunay And na also nagtalaga ng those kanyang who buhay, O Everything God, in sa her life, paglilingkod the sa inyo, God, Panginoon. faithful, seven trustful, and and to be Lord, Patuloy, bless mountains, Panginoon, Lord, pagmamahal sa inyo, pagpapala, help Panginoon. other ibuhos people mo, O an God, anointing give them tiglig, whatever siksik at joy, umakapaw provisions na that she needs, pagpapala, O Lord, peace, supernatural love, and also favors good mo health, Pray upon po, her, and may be Panginoon. Panginoon. Lord, alam mo ang look mga Pray, forward desires Lord ng God, kanyang na in for pray favor puso. po Alam mo, Jesus. sa Panginoon, for kanya ang mga her plano family, niya sa In the buhay, name of Panginoon. Jesus, additional God, And ways. our amen. declaration, Panginoon, and Lord, Also, all will bless, go Lord God, the well, ministry. Panginoon, Lord. Bless, At ang Lord God, pangako mo, blessings Panginoon, oo, we ang will iyong always give pagtuturo her a niya. good future, pray I-bless Panginoon, mo, Lord. Panginoon, Even now, ngayon in na the you present, bless oh not God, just alam darating namin, Lord, birthday na celebrants, patuloy but kang also pray, kumikilos Lord at God, that family naglulong sa word of kanyang members. bless buhay. you. The Lord We bless you. declare Support supernatural them Lord, make uh, your face in shine what upon provisions, you, the be year gracious to Panginoon, you. para sa entrusted kanya, to sa Lift kanyang them. up His buong countenance pamilya, upon you sa and kanyang give you buong Father, sambahayan, we at give lalong you higit, praise Panginoon, and sa kanyang glory for ministry, their Panginoon, lives. na In ipinagkatiwala Jesus' niyo po sa mighty kanya. name, amen. Salamat, Lord, na nagagamit mo siya dito po sa Daybreak Global at patuloy, Panginoon, Lord, na gamitin mo pa siya sa mas marami pang mga iba't ibang kaparaanan, O God, na makapaglingkod sa inyo, Lord. Continuous good health, continuous strength, O God, and continuous leading ng Holy Spirit. In the name of Jesus. Amen. Amen. Yan. Okay po. So, para po sa ating closing Salamat. prayer, Thanksgiving prayer po and benediction, Pastor Rory, pwede pong kayo na po yung sa Thanksgiving at saka sa benediction po. Sige po, tayo po ay magpasalamat po sa Diyos. Thank you po. Salamat din po. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, Panginoong Jesus. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Ramdam namin ang patuloy na pagkilos mo sa aming buhay. Ramdam namin ang iyong paghawak sa aming puso at isipan. Ramdam namin na tunay na sa pamamagitan ng iyong salita that you came to save, you came to love us, you came to redeem us, you came to show how deeply you want us back to your presence, to your kingdom, to your word. Salamat sa pamamagitan ng inyong anak na si Deaconess Zona ay ipinahayag mo ang iyong buhay na salita. Pagpalain ninyo siya, patuloy na ang double portion of your anointing and blessing through breakthroughs, supernatural work, and your signs and wonder, Panginoon, ang mararanasan niya. That you will always abide with her through her family, his husband, kids, ganun din, O Diyos, sa ministeryong nakaatang sa kanya. Sa mga kapatid naming narito, nakasama po namin. Ama, patuloy na aming dalangin ng iyong pag-iingat, patnubay, pagbibigay ng kalakasan, ang iyong presensya, ang laging makap sa amin, makay sa amin, tutulong sa amin upang kami, Panginoon, ay tatayo, maglalakad, magpapahayag ng iyong buhay na salita. Salamat. Sapagkat sa iyong kapangyarihan ay ramdam namin ang iyong pagkilos. Sa iyong kapangyarihan, ramdam namin na ikaw ay sumasa amin lagi.
Salamat din po sa buhay ni Pastor June na kasama po namin ngayon. Dalangin namin, Panginoon, ay patuloy na pagpalain niyo siya sa susunod pa, na siya'y aming makakasama sa gawain ng Daybreak Global. Dalangin namin, Panginoon, na sa ministeryong inyong ipinagkaloob sa kanya sa St. John Methodist Church, ang mga miyembro, ang mga kasama niyang mga manggagawa, ang mga leaders doon, Panginoon, inyo silang pagpapalain, diingatan. Salamat sa kagalingan, salamat sa kalakasan, salamat sa otoridad, salamat sa kapangyarihan ang gagaling sa iyo. Ikaw lamang ang maitataas. Ikaw lamang ang maluwalhati. Ikaw lamang ang maparangalan sa pamamagitan ng aming buhay. Ito ang aming samatalangin sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Jesus. Amen. Tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang kanyang mga salita ay tunay at totoo. Nagbibigay ng katiyakan na siya'y sumasa atin. Ang pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, ang pagbibigay niya ng tunay na panibagong buhay, kasama siya, katuwang siya. Sapagkat ang kanyang salita ay tunay na namumuhay sa ating puso. At sa pagkilos ng banal na Espiritu, na siya'y ating kasama, na siya'y ating katuwang, na siya'y gumagabay sa atin, umaakay sa atin, sa ating lakarin bilang mga mananampalataya ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at amen. Amen and amen. Thank you po. Maraming Maraming po salamat. salamat.